Shoutout nga pala dun sa isang idol ko na rider dyan, Lalamove rider kay Top Snicks. So, sana ma-enlighten mo sila about dito sa naranasan ko na to. So, dun sa mga customer, doon na rin sa mga kapwa natin rider. Bali, tama pala talaga. Hindi talaga pare-parehas ng ugali yung mga customer. Merong mga mababait, meron naman talagang grabe. Hindi naman sobrang grabe, yung sa akin hindi naman sobrang grabe. Kaya lang experience ko eh. Nakapag-book ako, nakakuha ako ng booking kasi kagagaling ko lang din sa trabaho. Nakakuha ako ng booking from Balintawak. Tapos dadalhin dito sa may General Luz. Sa may General Luz. Tapos yung daan, along Quirino. Alam nyo naman guys, yung gaano ka-traffic dyan sa Quirino, talagang susumpahan yung dumaan dyan, lalo ganitong oras. Ang oras naman. O mga alas 6, no? Mga alas 6 na alas 6. Parang dyan. 6:20. Mga ganyan. Ang ganitong oras mga rush hour, susumpahan yung dumaan. So nakakuha ako ng booking. Hindi naman ako nagre-reklamo. Kasi tinanggap ko nga. Accept ko nga agad. Kaya lang, so para ma-inform si client, si CS, na siyempre, eh yung booking niya, so, papakita ko sa inyo dyan kung magkano. Asa 100 something lang, napayatang 120 yun. 100, basta mga 100 plus lang. So tayo, kasi yung layo na yan, nasa mahigit 10 kilometer siguro yan. So, yung biyahe. Ngayon, siyempre, legal naman sa aming mga Lalamove rider, sa aming mga Lalamove yung double booking. So, ano yan, legal yan, alam ni Lalamove yan. So, karapatan namin mag-double booking ngayon, nasa sa inyo yun. Kung gusto nyo madali yung ipapadala nyo, dagdag kayo ng bayad, syempre, di ba? Gusto nyo priority, magsabi lang kayo, ganyan. So ako, para ma-aware siya sa ganyan, tinawagan ko. Ang sabi ko, ay, hello ma'am. Hindi ko na-record yung usapan kasi hindi ko na-expect na ganun yung mangyayari. Tinawagan ko siya, in-aware ko siya. Sabi ko, ma'am, ano ba to? Rush ba to? Sabi niya sa akin kagad. Medyo ano kagad yung pagkakasabi sa akin. Sabi, rush yan. Kaya nga, binuk ko na kagad eh. Sabi niya. Kaya nga, binuk ko na kagad kasi rush yan. Kasi tindahan to eh. Ganyan. Ay, ganun po ba ma'am? Sabi ko kasi, sasabayan ko sana para sana hindi sayang yung biyahe. Sabi ko gano'n. So, double booking ko sana. Alam mo ba sabi? Sabi niya, ay naku, wala akong tiwala dyan sa double booking na yan. Mamaya niya kung anong oras pa makarating yung ano dito, yung i-deliver dito. Sabi sa akin gano'n. So sabi ko, yung ganito na lang ma'am, kung gusto nyo naman na ma-priority na kagad, dadaling ko na kagad yan. Additional na lang kayo. So depende na sa inyo kung magkano yung dadagdag nyo, bahala na kayo. Ba sabi sa akin, wow, anong pagkakasabi sa akin nun? The best ka, yun, mismong gano'n. The best ka, kuya. Bukod tanging sa ikaw lang yung nag-deliver sa amin ng ganyan, na nagpapaat ng ganyan. Ang tagal-tagal na namin bukas na tindahan, ilang taon na kaming bukas, wala namang ganyan double booking, wala namang additional. Sabing gano'n sa akin. So, dahil lang, sabi ko, huwag kayo magalit. Binibigyan ko lang kayo ng option. Ngayon, kung ayaw nyo ng additional, pero gusto nyo madali yung booking nyo, ay, wala akong magagawa din, ma'am. Maghihintay ako ng booking. So, ngayon, dahil sa tawag dyan, sa medyo umiinit na yung usapan namin, pinatayan ko na siya, binabaan ko na siya. Pero habang tawag dito, habang bumabiyahe na ako, papunta dito kasi nga traffic, naghihintay pa rin ako ng booking. So lang, ito kasi yung sinabi niya eh, bakit daw dun sa ibang mga rider, wala daw ganito. So ito, paalala na lang. Saka tulong na lang din ba sa kapwa rider? Yung mga rider natin, mga ganyan. Kapag alam naman natin na tawag dito, alam naman natin na lugi, alam naman natin na mababa yung bayad, tapos ganyan nagmamadali. Sana naman, huwag na natin kunin. Tanggihan nyo na, huwag nyo nang panghinayangan. Kasi, tawag dito, nagiging dahilan lang siya ng CS para sabihin dun sa ibang mga rider. So, magiging yan, naapektuhan dyan, yung ibang mga rider din. Kasi, sabihin niya, bakit yung ibang rider walang ganyan ba? Diba? So, hindi naman natin alam, baka meron na siyang extra booking, hindi na lang niyan sabi. Or baka saktong pauwi na siya. So, ako, sa akin, wala namang problema eh, diba? Kaya lang, in-inform ko lang siya. Kaya lang, hindi niya kagad naintindihan. May mga ganun talagang kliyente, hindi niya naintindihan, tapos galit siya. So, syempre, ako, para maiwasan na lang din, yung iinit din yung ulo mo kasi hindi ka niya maiintindihan, hindi mo rin siya maiintindihan. So,
para sa madaling salita, putulin na lang namin yung usapan. So habang naghihintay naman ako ng booking, bumabiyahe naman ako. Eh nga, yun nga lang. Sobrang traffic. Di ako nakapokus sa cellphone ko pag ano ng booking. Pakikita nyo, papakita ko sa inyo kung gaano ka traffic yan, ganyan, tapos magkano 100 plus. Yung iba naman sana, pakiusap naman sa ibang mga CS dyan, maging considerate na naman tayo. Diba? Nandito tayo, trabaho namin to, ganyan, in-accept namin to, kaya lang sana naman. Maging considerate naman tayo, di ba? Yung konting konsiderasyon lang ba? Alam nyo naman dito sa Pilipinas, hindi na bago yung traffic. Tapos ganyan, nagmamadali pa kayo. Di ba? Nagmamadali pa kayo, di sana ako nagmamadali sana yung iba dyan. Nag-book sana kayo nung umagang-umaga pa lang. Ganun sana, hindi yung ano, ganyan tapos nag-o-offer lang ako ng konting additional na gagamit. Bakit yung iba, bakit yung ganyan? So, paalala na lang, ano. Tapos yung sa idol natin dyan, Pops Nicks, sana ma-enlighten mo sila tungkol dito, ano. Kasi ikaw, magaling ka dyan, eh. So, ito, share ko lang sa inyo. So, yun lang. Salamat. Sana wag nang maulit sa ibang rider. Wag sana danasin ng ibang rider yung ganyan. Lalo na pagka na-champo yung rider, mainit ang ulo, tas walang kakita-kita. So, magkakasagot at magkakasagot. So, yun lang. Peace.